third person's POV. Sa isang parti ng probinsya ng Samar, may isang mangangaso ang naglakbay sa isang masukal na kagubatan upang manghuli ng mga ligaw na hayop. Ngunit hindi niya namalayang napalayo siya. Naabutan siya ng dilim sa kakahuyan. May naramdaman siyang kakaiba sa paligid. Kinabahan na siya habang tinatahak ang daan pabalik sa bayan. Ngunit namalayan niyang siya ay nawawala hanggang sa may naaninag siyang nakakasilaw na liwanag. Dahil sa kanyang kursyusidad, nilapitan niya ang nagliliwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat ang liwanag na kanyang nakikita ay lalong lumalawak hanggang sa mapatulala na lamang siya sa kanyang nakikita. Tumambad sa paningin niya ang nagtataas ang gintong gusali. Ha, hindi maari. Ito ba ba ang sinasabi nilang lungsod ng Biringan? Nanginginig sa takot ang lalaki. Patakbo na sana siya nang bigla siyang madapa at marinig ang mga yabag ng paa sa paligid. Huwag kang matakot. Mapalad ka sapagkat nasilayan mo ang aming mahiwagang lungsod. Halika, sumama ka sa akin, tinig ng isang babae. Nang mapatingin ang lalaking mangangaso sa mukha ng babae, ay bigla na lamang itong natulala at walang pag-aalinlangang sumama sa napakagandang babae. Samantala, natutup na lamang ng batang si Raika ang kanyang bibig habang nasaksihan ang pangyayari. Takot na takot siya sapagkat matapos sumama ang lalaki sa babae, ay bigla na lamang naglaho ang mga ito pati ang napakagandang lungsod. Mabuti na lamang ay hindi siya nag-ingay kaya hindi siya napansin ng babaeng kumuha sa lalaki. Agad na tumakbo siya pauwi. Naligaw kasi siya kanina sa kakahuyan matapos habulin ng isang paru-paro. Nanginginig pa rin siya nang makarating sa bakuran ng kanilang bahay. Nadatnan niya doon ang atikhian niya at lolo Pansto. Raika, saan ka ba nagsususuot? Bakit ginabi ka ng uwi? Alam mo bang kanina ka pa namin inaantay? Sermon ng kanyang atikhian. Ate, lolo, hu 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 hu. Garalgal ang tinig na saad ng batang si Raika. Sa halip na magalit ang kanyang lolo ay yinakap siya nito. Pumasok sila sa loob ng bahay. Si Raika ay 7 gulang pa lamang at ang kanyang atikhian ay 12 taon. Anong nangyari sa iyo, Raika? Bakit umiiyak ka? Lumabas mula sa kusina ang siyam na taong kapatid din nilang si Jeezy. May dala itong tubig para sa bunsong si Raika. Sabihin mo sa akin, Raika, anong nangyari? Tanong ulit ng lolo Pansto. Ang lolo Pansto na ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid dahil parehong pumanaw na ang kanilang mga magulang. Sa halip na sumagot si Raika ay umiling-iling lamang siya. Takot siyang magkwento sa nakita niya. Naisip kasi niya na baka hindi siya paniwalaan ng lolo at mga kapatid. Ngunit lumilipas ang mga gabi. Napansin ni Kian na laging nananaginip ng masama ang bunsong kapatid simula ng araw na yon. Minsan din ay tulala ang kanyang kapatid kaya nag-aalala na siya dito. Hanggang isang araw ay hindi na umuwi si Raika galing eskwelahan. Naglaho ito na parang bola. Ilang buwan nila itong hinanap sa kung saan-saan. Napuntahan na nila ang buong lugar ng Samar ngunit walang Raika na nakita. Hanggang sa lumipas ang tao na ni Anino o katawan ay wala silang nakita. Siguro ay kinuha ng mga taga-Biringan ang bunso ninyong kapatid. Wika ni Lolo Pansto habang kumakain sila sa hapagkainan. Ano bang pinagsasabi niyo, Lolo? Hanggang ngayon naniniwala pa rin ba kayo sa mga kwento tungkol sa Biringan? Ang sabi ni Kian habang pinipigilang maiyak. Mula kasi nang magmulat si Kian ay alam na niya ang mga kwento-kwento patungkol sa Biringan City. Hindi na bago yon sa lugar nila. Ang mahiwagang lugar na hindi nakikita ng mga mortal na tao maliban na lamang kung ikaw ay piniling makita sila. At higit sa lahat, hanapan daw yon ng mga nawawala. Kanana. Hachananain nam. Hanggang nga ngayon ay hindi pa rin nila matanggap na bigla na lamang nawala si Raika. Marami na din silang flyers na may larawan ni Raika. Nilagay nila iyon sa bawat poste ng bayan. Naniniwala ako na kinuha siya ng mga nilalang na iyon. Hindi ako pwede magkamali. Totoo sila mga apo. Ang hindi ko lang matanggap bakit ang apo ko pa ang kinuha nila. Hindi na napigilan ng matanda na humaguhol ng iyak. Maya-maya pa ay nanikip ang dibdib ng kanilang lolo at hindi ito makahinga. Mabilis silang tumawag ng tulong para dalhin sa ospital ang kanilang lolo, ngunit huli na ang lahat. Hindi na ito nakaabot ng buhay. Mas lalong tumindi ang pagsubok na dumating sa magkapatid na si Kian at Jeezy nang mawala ang kanilang lolo. Hindi nila alam ngayon kung paano mabubuhay nang wala ang ito. Nagtrabaho sa kung saan-saan si Kian upang mabuhay silang magkapatid. Natigil din siya sa pag-aaral. Ngunit may naging amo si Kian sa pinagtatrabahuan pabrika. Tinulungan siya nito
at binigyan ng puhunan upang makapagpatayo ng isang shop na pagkukunan nila sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lumipas ang 15 taon, 15 taon. Gabi na nang makauwi si GC galing trabaho sa isang mall. Isa siyang sales agent doon. Nagtaka siya nang madatnan ng bahay na hindi pa rin nakabukas ang mga ilaw. Pagpasok niya sa loob ay wala pa nga ang atikian niya. Nagluto na lamang siya habang inaantay ang kapatid. Malapit na maluto ang nilagang baka nang marinig niya na bumukas ang pinto sa main door. Mabilis siyang lumabas sa kusina at galit na tiningnan ang nakatatandang kapatid. Ano ba ate? Hindi ka ba magsasawang magpunta sa kakahuyan? Matagal nang nawala si Raika. Kung buhay pa siya bumalik na sana siya ate. Kaya pwede ba tigilan muna yung kabaliwan mong paniniwala na kinuha siya ng Biringan City na yon? Walang biringan, walang mga engkanto, gawa-gawa lang sila. Bakit ka ba naniwala sa sinabi ni Lolo dati? Hindi na napigilang magsermon sa kanyang ate ang nakababatang kapatid dahil na rin sa pag-aalala na baka mayroon ding mangyari sa ate niya. Dahil simula nang mamatay ang lolo nila ay araw-araw na nagtutungo ang ate Kian niya sa hindi kalayuang kagubatan. May maliit naman silang negosyo ng mga damit na si Kian ang nagbabantay. Ngunit pagkatapos nito sa shop ay agad na nagtutungo siya sa kagubatan. GZ, hindi ko pwedeng baliwalain ang huling habilin ni Lolo bago siya malagutan ng hininga. Alam mo yon, narinig mo din yon. Oo ate, narinig ko din yon. Narinig ko na sinabi ni Lolong hanapin natin si Raika sa kakahuyan o hanapin natin ang lungsod na Biringan para bawiin si Raika. Pero ate, kung totoo ang lugar na iyon, bakit hindi pa yon nagpapakita sa'yo? 15 years na ang lumipas ate. Walang Biringan, alamat lamang ang Biringan. Dahil sa inis ni GC ay iniwan niya ang kapatid sa sala. Pinatay niya ang stove sa kusina at nagmadaling pumasok sa kwarto. Umiyak siya ng umiyak. Namimiss na niya ng sobra si Raika, ang bunso nila. Pero kailangan ding tanggapin na wala na ito at magpatuloy silang magkapatid na mabuhay. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang mapacheck up ang atikian niya. Baka mapano na ito, hindi na normal ang mga ikinikilos nito. Parang nagiging obsessed na ito sa paghahanap sa Biringan.